upang patunayan na ang mga walang silbi ay maaari ring maging Diyos ng martial arts. Direkta akong pinili ang pinakamahihinang klase bilang punong guro. Hindi lang ako pinilit ang mga estudyanteng mahihina na magyensayo ng mabuti. Pati ang pinakamaganda sa paaralan ay napilitang kumuha ng electric na pamalo. Isang taon na guro ang nag-isip na ako ay tiyak na baliw. Ngunit hindi nila alam na ako. Sistema ng gabay ng mga batikang guro. Sistema na kabin ganito. Naglalabas ng newbie na quest sakupin ang basurang section 5, maging advisor ng klase. Tagumpay ang misyon, random na mythic skill. Bigo ang misyon, otomatikong babawiin ng sistema. Matapos marinig ang tunog ng sistema sa isipan, kumurba ang aking mga pupil. Mito na kasanayan. Ang gantimpala ng bagong manlalaro na ito ba ay masyadong labis? Agad na ibibigay ang isang nangungunang kasanayan bilang gantimpala sa bagong manlalaro. Kailangan pa bang isipin ito? Ang ikalimang klase ay parang impyerno sa lupa. Kailangan kong subukan ito ngayon. Kasalukuyan lang. Sa loob ng kalahating buwan, pinatalsik ng ikalimang klase ang kanilang ikatlong punong guro. Si Liu Zhen, pinuno ng unang taon. Naglabas siya ng palakasin ang katawan na likido na walang halaga upang hikayatin. Ngunit walang isa mang naglakas loob na humawak sa ganitong gulo. Sa pagtanaw na ito, ako ay agad na tumayo. Guro, ako ang tatanggap. Sa isang iglap, lahat ng mga mata ay sabay-sabay na nakatuon sa akin. Isang mukha ng pagkabigla. Si Guro Su ay talagang masyadong bata pa. Hindi makapagpigil sa tukso. Kapag ang leader ay nagtakda ng layunin, nawawala na ang direksyon. Ayos. Si Guro Su, ngayon na, sumama ka sa akin upang ayusin ang proseso ng pagpapalit. Labis na natutuwa si Liu Zhen. Talagang may mga matatapang na tao kapag mataas ang gantimpala. Agad na tinawag ni Liu Zhen ako at naglakad patungo sa opisina. Parang natatakot na magbago ako ng isip. Sinundan ko si Liu Zhen sa harap ng maraming tao. Biglang sumunod ang tunog ng paalala sa aking isipan. Natapos ang misyon, nakuha na ang mythic skill walang talo ang guro. Lanan, walang kapantay ang guro. Anong klaseng kasanayan ito? May nangyari sa aking puso. Tinawag ko ang aking sariling kaalaman na panel. Pangalan, Suyang, edad, 27, antas, ika-9 na ranggo na mandirigma, kasanayan, walang talo ang guro, mythic na kalidad, eksklusibong skill ng host. Anumang pinsalang ibigay sa iyo ng mga estudyanteng nakabin sa klase ay magiging walang bisa walang cooldown. Biglang lumiwanag sa aking paningin. Noong una ako ay medyo nag-aalala. Sa wakas, ang grupo ng mga demonyo sa ikalimang baitang. Bagaman wala silang kakayahan sa martial arts, pero hindi matutumbasan ng kapangyarihan at impluensya ng kanilang pamilya. Sa pilitang nakamit ang antas ng huling na ikawalong antas gamit ang mga yaman. Kahit na may mga kasanayan sa martial arts at kagamitan sila, hindi ko alam kung gaano kalupit ang mga palo. Talagang nag-aalala ako na mapapahamak ako sa mga halimaw na ito. Ngayon ay maayos na. Mayroon na akong mito na kasanayan na walang kapantay na guro. Hindi ito madalas na madaling hawakan. Nakumpleto ko na ang proseso ng pagpapalit. Habang pinapalo ni Liu Zhen ang aking balikat, siya ay nagbigay ng payo. Little Su, ang klase 5 ito ay maaari mong hawakan. Director, makatitiyak ka. Siguradong ituturo ko ng mabuti. Sumagot ako ng isang beses. Mahinang sinubukan ang tanong. Tungkol sa palakasin ang katawan na likido na ito. Huwag mo akong gawing ilusyon lang. Talagang matalas ang tingin ng batang ito. Totoong maliit ang posibilidad na maaprubahan ang aplikasyon para sa palakasin ang katawan na likido. Bukod pa rito, siguro hindi mo rin kayang magtagal ng maraming araw. Si Liu Zhen ay may seryosong mukha. Ako ay ang makapangyarihang pinuno ng taon. Sa isang pag-uusap, isa itong matibay na pangako. Kung hindi ito naaprubahan, ako, kakainin ko ang mesa sa harap mo. Si Liu Zhen ay lumingon at itinuro ang marmol na mesa sa kanyang opisina. Ayos lang. Nakakatulong ang mga salitang ito ng direktor sa akin. Kakagaling ko lang sa opisina ng mga guro. Nag-refresh ang misyon ng likod na paa. Newbie quest isang estudyante man lang ang umabot sa grade na eval, gantimpala, unlimited time newbie gift pack. Agad akong nakaramdam na parang may hindi tama. Walang makagawa ng kahit isang Gaano ba ito kalayo sa katotohanan? Sa silid-aralan ng ikalawang taon, seksyon 5. Nakakuha ako ng impormasyon. Ang bagong guro ng klase ay si Suyang. Isang 9 na ranggo na mandirigma lamang siya. Ganito lang ang lakas, 9 na ranggo. Kahit tayo, hindi natin siya matalo. Siya pa ang may ganang maging guro natin. Saka siya magtatagal ng isang araw. Ang mukha niya ay puno ng pagdududa. Hindi na kailangan. Hayaan siyang makatikim ng Thunder Needle. Hindi siya makakatagal ng isang klase. Isang batang lalak na may maikling buhok ay inangat ang kanyang manggas. Ipinakita ang isang medyo masalimuot na mekanismo ng pag-spring. Baka naman ito ay labis na. Ang Thunder Needle mo ay espesyal na ginawa para labanan ang mga mabangis na halimaw. Isang 9 na ranggo na mandirigma lamang siya. Kung tamaan siya ng iyong Thunder Needle, siguradong mawawalan siya ng ulirat. Sa oras na yon, tiyak na malulumbay siya. Isang batang babae ang nagpakita ng pag-aalinlangan. Hayaan akong magdala ng 2 lihim na suntok. Ayos na yon. Sa gitna ng pag-uusap, itinaas ng batang babae ang isang metal na pamalo. Ang Sonli Needle ay talagang magkakaroon ng masamang kapalaran. Ang pamalo mong metal na yan, siguradong magdadala ng kamatayan. Ang batang lalaki sa pintuan na nagmamasid ay nakita ang isang anino. Ang anino ay patungo sa silid-aralan ng ikalimang klase. Agad siyang bumaling at nagsabi, "Dumating na." Agad na bumalik ang lahat sa kanilang mga upuan sa lugar ng pag-aaral. Seryosong nakaupo, mayroong masunuri na ekspresyon. Sa loob ng ilang sandali, nahigit ko ang aking sarili sa pintuan ng silid-aralan ng ikalimang klase. Ngunit, napakatahimik sa loob ng silid-aralan. 10 mga kabataan ay seryosong nakaupo. Nagsabay-sabay silang tumingin sa akin. Ang ganitong kakaibang tanawin ay nagbigay sa akin ng masamang pakiramdam. Natigil ang aking mga hakbang sa pintuan ng silid-aralan.
Hindi ko naglakas loob na pumasok. Ito ay hindi katulad ng ikalimang klase na puno ng kaguluhan ayon sa mga balita. Tiyak na may daya dito. Subalit naisip ko, mayroon akong kasanayan na walang katapat ang guro. Wala akong takot. Pagkatapos ng pag-isip na ito, walang pag-aalinlangan, diretsong pumasok ako sa silid-aralan. Wala akong ginawa na kahinahinala. 10 tao ang maayos na nakaupo sa kanilang mga pwesto. Mukhang walang masamang intensyon. Mga kaklase, magandang araw sa lahat. Nakagugulat sa akin na ang mga estudyante ng Baitang 5 ay hindi ako tiningnan ng masama. Sa katunayan, bumati pa sa akin. Mula ngayon, ako ang inyong bagong guro sa klase. Si Suyang. Bigla akong tumitig. Magtuon ng kaunting pansin. Ang impormasyon ng bawat isa ay otomatikong lumitaw sa aking harapan. Nakatuon muna ang aking tingin sa impormasyon ni Zutao, ang leader ng klase. Pangalan, Zutao, edad, 16 na, antas, ika-8 ranggo na wuling, mind technique, panong divine fist, 27%, martial skill, wala. Depekto, hindi matatag ang foundation, dahil sa sobrang pag-inom ng pills, na puwersang umangat kaya bagsak ang efficiency, at hindi tugma ang mind technique, sobrang baba ng compatibility, malaking bawas sa bilis ng pag-ensayo. Pangalan, Zutao, efficiency sa pag-ensayo, negatibo 244%, edad, 16 na, kabuang rating, antas, ika-8 ranggo na wuling, payo, mind technique panlong divine fist, 27%. Isa, palitan ng masakmang mind technique at mag-retrain 2. I-adjust ang mind technique para tumaas ang compatibility. 244. Bigla akong naguluhan. Kumabog ako. Ang bisa ng pagsasanay na ito ay parang sobrang hindi ka panipaniwala. At itong suhestyon ng sistema ba ay seryoso? Ang una ay mas makatotohanan. Ang ikalawa ay tila pinapahintulutan akong baguhin ang aking kasanayan. Maliwanag na ang pagsasanay ni Zutao ay ang kanilang sariling lisensyadong kasanayan. Kung kaya kong baguhin ang sariling kasanayan, kinakailangan kong manatili sa paaralan bilang guro. Sa isang sandali, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Bumalik sa katotohanan. Inilipat ko ang aking tingin sa isa pang batang lalaki na may maikling buhok. Pangalan, Li Yiming, edad, 16 na, antas, ika-8 ranggo na wuling, mind technique, handiju, 10%, martial skill, wala. Depekto, hindi matatag ang foundation, hindi tugma ang mind technique, at medyo tanga ang talento isa. Kulang sa innate aptitude, matinding bagsak sa efficiency 2. Walang gana at walang ambisyon, sobrang baba ng efficiency sa pag-ensayo. Pangalan, Li Yiming, edad, 16 na, efficiency, 427%, antas, ika-8 ranggo na wuling, rating, mababa, mind technique, handiju, 5%, payo, walang martial skill. I-reforge mula sa simula. Diyos ko, tiningnan ko siya ng mabilis. Napagtanto ko na ang kahusayan ni Zutao sa pagsasanay ay pinakamataas sa buong klase. Ang natitira ay karaniwang nasa mga 400, maliban kay Zutao. Ang iba pang mga mungkahi ay kailangang airwork. Talaga namang medyo hindi ka panipaniwala ito. Pero, sa kabutihang palad may sistema. Dapat ay maaari pang mai-save ito. Mula sa mga mabababa, piliin ang mas mataas. Simulan natin kay Class President Zutao. Pumunta sa batayang aklatan ng mga kasanayan ng paaralan. Maghanap ng kasanayan na mas angkop para kay Zutao upang magsimula siya muli. Nakita nila akong biglang nakatayo sa entablado, tila nag-iisip. Isang anyo na tila naglalakbay sa ibang mundo. Patuloy na nagpapalitan ng tingin ang mga tao sa ilalim. Magandang pagkakataon. Mabilis na karayom. Tahimik na itinaas ng batang si Li Yiming na may maikling buhok ang kanyang kamay. Nakalabas ang mekanismo ng pagitsa. Hinila ang manggas at itinutok sa aking hita, at ito ay isang turok. 1 segundo, 2 segundo. Patuloy akong nag-iisip. Walang reaksyon. Hala, agad na naguluhan ang lahat. Bakit hindi siya nahulog at nangingisay? Hindi dapat ganito. Kamakailan, hindi nakatiis ang batang babae na magsalita. Guro, pangalawang bahagi, masakit ba ang mga paa? Habang nag-iisip ako, bigla akong nahatak pabalik sa katotohanan. Magsimula ka pa lang, pinapakuha mo na akong tawaging ina mo. Hindi mo ba naiisip na masyado kang mapangahas? Kaagad, sinusuri ko ang mga katangian ng mabangis na halimaw sa silid-aralan. At mga kahinaan, masiglang nagkukwento. Bukod sa teorya at practice ng martial arts, ang pangkalahatang kurso ng martial arts ay isa sa 3 pangunahing asignatura sa mataas na pagsusulit ng martial arts. Nakakabahala, sa simula ng aking klase, walang isa man sa mga estudyante ng bansang 5 ang nagugulo. Pati lahat ng tao ay nakatuon ang mga mata sa akin. Ito ay nagdulot sa akin ng kaunting pagkalito. May masamang kutob. Naging dahilan ito para makasuhan ang 3 punong guro sa bansang 5. Walang dahilan upang maging ganito kataimtim. Hindi ko pinaniniwalaang ang grupong ito ng mga demonyo ay tutulong dahil sa aking kakit-akit na itsura. Sa bawat hindi pangkaraniwan, siguradong mayroong masama. Tiyak na mayroong binabalak na masama laban sa akin. Pero wala akong pakialam. Ang kasanayang walang talo ang guro ay nandito. Walang anumang trick na epektibo. Napagpasyahan ko ng makipagsagupaan sa ika-5 klase. Sa huli, umaasa akong makatutulong sa pagunlad ng mga estudyante. Makakuha ng kapangyarihang tugon upang baguhin ang kapalaran. Maging isang natatanging martial saint. Umakyat sa rurok ng buhay. Pakasalan ng Diyosa ng martial arts. Kaya't sa oras ng pahinga, pinayagan ko ang ika-5 klase na mag-aral ng mag-isa. Diretsong pumunta sa aklatan ng paaralan. Pumunta upang hanapin ang angkop na ideya para kay Zutao. Ngunit pagkaalis ko pa lang, agad na nagtipon-tipon ng lahat sa paligid ni Li Yiming sa silid-aralan. Ano ang nangyayari? Baka hindi naka-charge ang iyong Thunder Needle. Bakit walang nangyaring problema sa apelyidong Su? Hindi ko alam. Hinila ni Jay Yiming ang manggas.
Ipinakita ang kanyang launcher at sinimulang suriin. Walang problema. Tignan mo, lahat ay nagpapakita ng berdeng ilaw. Sapat ang enerhiya. Lahat ay tumingin ng mabuti. Tunay na nakita ang mga mini display lights ng launcher ay lahat berde. Ipinapakita ang normal. Wala itong katwiran. Dahil ito ay normal. Bakit ang Su ay parang walang nangyayari? Kung hindi, subukan kong tirahin ka. Umuwi ka na. Hindi ko tatriyan. Ako'y tatama. Ito. Paano ito posibleng mangyari? Bigla itong naputol. Sa oras na naguguluhan ang lahat, biglang may narinig na sigaw mula sa entablado. Si Li Yiming ay napamulagat. Ang Thunder Needle ay gawa sa pinalakas na metal. Hindi ito maaaring maputol. Baka ito ay peke o mababang kalidad na produkto. Nagsasalita ka ng kalokohan. Di ba dati ito ay mahusay? Agad na sinabi ni Li Yiming. Naalala ng lahat na ang unang guro ng klase ay nakuha na ng Thunder Needle. Agad siyang bumagsak at hindi na nakapagsalita. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Si Zhu Tao na nagmamasid sa naputol na karayom ay tila nagalit. Hindi ito problema ng karayom. Tingnan niyong mabuti ang bahaging ito. Ang lahat ay may mukha ng pagkalito. Ang lahat ay sabay-sabay na huminga ng malalim. Ito, ang batang babae na may metal na pamalo ay huminga ng malalim. Ang mga mata ay biglang humigpit. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo ba alam na huwag ipakita ang ekspresyong iyan? Hindi ba pwedeng lumikha ng kaunting atmosfera? Di na kayanan ni Zhu Tao ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Nagsalita siya upang ipaliwanag. Tanging kung tumama ito sa matigas na ibabaw maaari itong maputol sa dalawa. At lahat tayo ay nakita itong mangyari. Ang kidlat ay tumama sa kanyang binti. Dapat siya ay isang 6 na antas na martial artist, na may bakal na katawan. Sa loob ng aklatan, kinuha ko ang aking Lee card para sa verifikasyon. Nakaupo sa harap ng computer sa loob ng aklatan. Nagsimula sa napakaraming koleksyon ng mga teknik. Naghahanap ng angkop na pangunahing teknik para kay Zhu Tao. Paano ang teknik na ito para sa pag-aaral ni Zhu Tao? Sinusuri ang compatibility. Tapos ang pagsusuri compatibility kay Zhu Tao, 6%. Paano naman ang tungkol dito? Sinusuri ang compatibility. Tapos ang pagsusuri compatibility kay Zhu Tao, 11%. Sa isang iglap, nagkamali ako at nangulo ang aking ulo. Ngayon, may higit sa 3,000 uri ng teknik na nakaimbak. Kailangan kong maghintay ng matagal para dito. Kapag nahanap ko na ang angkop na teknik, siguro ay nakapagtapos na ang klase 5. Mukhang kaunti nang naiiwan ang sistemang ito. Wala man lang tampok para sa maramihang pagsusuri. Hindi ko maiwasang magreklamo. Pero ang sistema ay walang tugon. Hindi pwede. Kailangan kong makaisip ng paraan. Sabi nga, basta't hindi bumabagsak ang isip. Laging mas marami ang paraan kaysa sa mga hirap. Nag-isip ako ng kaunti. Agad akong nagkaroon ng ideya. Bagaman ang mga prinsipyo ng martial arts ay nag-iba-iba. Iba't ibang uri. Pero sa kabila ng lahat, nandoon pa rin ang pinakapayak na diwa. Kung pagbabasihan, ito ay nahahati sa 4 na pangunahing uri. At sa ilalim ng bawat pangunahing uri, may napakaraming mga suburi. Nang maisip ko ito, kaya't sinabi ko, simulan na natin. Sa silid-aralan ng ika-5 klase, napakatahimik na kahit ang pagbagsak ng karayom ay maririnig. 10 tao ang nakaupo sa paligid ng lugar ng pag-aaral. Ang kanilang mga ekspresyon ay kakaiba. Patuloy ang kanilang mga bulong. Si Su ay talagang isang martial honor. Impossible. Imposibleng impossible. Tingnan mo ang kanyang itsura, siya ang martial honor, ako ay martial god. Isang martial honor ay madaling kumikita ng daan-daang libo bawat buwan. Hindi ba mas masarap na manghuli ng mga halimaw? Bakit pa siya nandito sa mataas na paaralan? Basta't hindi ako naniniwala. Nakakunot ang noo ni Zhu Tao. Pero paano niyo ipapaliwanag ang dalawang karayom na ito? Kung hindi siya naging isang martial arts master at naging bakal ang katawan, walang dahilan para makayanan ang Thunder Needle. May posibilidad ba? Naglagay siya ng espesyal na bakal sa kanyang mga binti. Naghanda na siya ng mga pananggalang. Nakakunot ang noo ni Li Yiming. Ngunit si Zhu Tao ay hindi nakapagpigil ng kanyang pagdududa. Pero sa tingin ko, ang paraan ng kanyang paglakad ay parang hindi naman siya naglagay ng bakal. CJ, ano pa ang pwedeng hulaan? Hayaan niyong sumugod ako at hampasin siya ng dalawa, di ba't doon natin malalaman? Ipinatong ng batang babae ang kanyang metal na pamalo sa mesa. Ang mga estudyante o guro na dumaan sa pintuan. Walang dahilan kung bakit parang kakaiba ang hangin ngayon sa ika-5 baitang. Nakita mo na ba ang multo? Hindi makapaniwala na ang ika-5 baitang ay hindi nagkagulo ngayon. Hindi ko akalain na mabilis na nakontrol sila ni Ginoong Su. Ang balita ay mabilis na kumalat. Agad itong umabot sa opisina ni Liu Zhen, ang pinuno ng taon. Lumapit ang guro na nagdadala ng mga dokumento at mumiti. Pinuno, magaling itong si Suyang. Kaakibat ng kanyang tungkulin, nakontrol na ang ika-5 klase. Talagang mataas ang iyong pananaw. Habang umiinom ng tsaa si Liu Zhen, bigla siyang napabulalas. Agad na natalsikan ng tsaa sa sahig. Ano? Nakontrol? Totoo ba? Totoo. Abala ang guro na nagdala ng mga dokumento at nagsabi. Kakagaling ko lang mula sa silid-aralan ng ika-5 klase. Isang grupo ng tao na tahimik. Hindi rin sila maingay. At nag-uusap pa sila at nag-aaral. Maganda ang kapaligiran ng pag-aaral. Para bang ibang-iba kumpara sa dati. Pinuno, bakit ka kumakatok sa mesa? Si Liu na kumakatok sa marmol na mesa. Itinaas ni Liu Zhen ang kanyang ulo na may nakabigat na mukha. Tingnan kung saan mas madaling magsimula. Nagtagal ako ng buong umaga sa aklatan. Sa wakas, nakahanap ako ng isa. Isang pamamaraan na may higit sa 300 na antas ng akma. Panahon ng pag-aayos ng langit na karayom. Masaya ako sa antas ng akma. Kung handa si Zhu Tao na muling mag-aral. Magbago at mag-aral ng panahon ng pag-aayos ng langit na karayom. Dapat ay hindi pangkaraniwan ang bisa ng pagsasanay. Pero ganito kababa ang kasanayan. Paano magiging interesado si Zhu Tao? Kahit hindi ko pa nakuha ang tiwala ng mga estudyante sa bansang 5.
at hindi rin malamang na makipagtulungan sila sa akin upang muling magsanay. Sa ngayon, kopyahin muna ang palakasin ang katawan na likido ng buwan. Pagkatapos nito, umalis ako sa aklatan. Bumalik ako sa aking opisina. Nakahilig ako sa pintuan ng silid-aralan ng Bansang 5. Napansin ni Li Yiming mula sa direksyon ng opisina na bumalik ako. Agad siyang bumalik sa loob ng silid-aralan. Bumalik na ang guro na si Su. Gosh, anong ginawa niya? Saan ka nakakita ng guro na wala sa klase? Isa itong umaga na wala siya. Pumunta sa opisina ng mga guro upang i-report ang kanyang pagka-absent. Ang lahat ay hindi maikailan na medyo naiinis na. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong umalis ang guro na nagtuturo ng pangkalahatang aralin. Umalis siya ng isang buong umaga. Nang matapos ang tanghalian, saka lang nagpakita ang tao. Ngayong bumalik na ako. Hayaan mong subukan kong sumugod at magpahampas para malaman ang lalim. Isang batang babae mula sa klase, may lakas at tapang, tila sabik na sumubok. Hindi pwede. Kung totoo siyang siyam na antas ng mandirigma, susundan yan ang kamatayan. Agad na inabot ni Zhu Tao ang batang babae at ibinalik siya sa kanyang lugar. Totoo. Laging sa likod ng ulo ka lang umaatake sa ambush. Matapos ang masusing talakayan ng lahat, mabilis na naipasyang ang plano. Una, si Zhu Tao ang pupunta sa opisina para dalhin ang tao sa training area. Tapos susubukan kung ano ang kanyang lakas. Ang plano ay tiyak. Agad na umalis si Zhu Tao patungo sa aking opisina. Bawat guro ay may kanya-kanyang opisina. Naisip ko sa opisina kung paano ko malilinlang. Yare, pagsabihan si Zhu Tao na talikuran ang kanilang pamilyang estilo ng pag-iisip. Tungkol sa pagbabago ng teknik sa karayom ng pag-aayos ng langit at pagbibihis ng ulap. Biglang narinig ang katok sa pinto. Nagulat ng kaunti. Luminga at nakita na si Zhu Tao ay nasa pinto ng opisina. Ay naku, sinasabi mo nandito na siya. Si Cao Cao. Yun. Si Zhu Tao. Bakit ka nandito? Nagulat si Zhu Tao. Pero hindi niya ito pinansin. Guro, kanina may ilang bagay kaming hindi naintindihan sa aming pagsasanay. Kailangan naming magturo ka sa amin sa silid-aralan. May napansin akong gumalaw sa aking mata. Hindi ako naniniwala. Tiyak na may balak siyang lokohin ako. Hindi ba pwedeng magturo ng iba? Kailangan pa akong pumunta sa silid-aralan. Gayunpaman, nagbago ang aking isip. Bigla akong nagsabi, Zhu Tao, may itatanong ako sa'yo. Ito ay kung sakali. Ngayon, may isang bagay. Napakaangkop na batayang isip ay nasa harap mo. Pwede itong magpasigla sa iyong pagsasanay. Pero sa pagsasanay sa isip na ito, kailangan mong talikuran ang mga kasanayan na kasalukuyan mong pinapraktis. Magsimula ulit mula sa simula. Ano ang pipiliin mo? Kailangan kong tanungin kung anong kasanayan ito. Si Zhu Tao ay may mukha ng pagkalito. Ano bang kakatuwa ang tanong ng sikat na Su? Sino ang magtatalikod sa kanilang sariling pagsasanay mula pa noong bata? Magumpisa ng muli sa mga kasanayan na pinagdaraanan mula sa hirap. Halimbawa, teknik sa karayom. Agad na kumislap ang mata ni Zhu Tao. Automatiko kong sinabi. Tungkol sa mga double cultivation na kasanayan sa pagbibigay ng iniksyon sa mga babae. Saan meron? Ikaw talaga. Kung totoo man, ikaw pa ba ang mauna? Mali. Sobrang mayabang mo bilang estudyante. Walang paggalang sa guro. Parang naipasa na ang gulong sa mukha ng guro. Hindi ka maaaring magalit. Huwag naman agad sirain ang relasyon. Mahihirapan tayong magpatuloy sa trabaho. Kung hindi, wala akong interes. Kahit gaano pa kaganda ang pangunahing pamamaraan, wala itong silbi. Hanggang sa dulo ng buhay, mararating mo lamang ang antas ng martial honor. Pero ang pamamaraan na aking pinapanday ay makakapag-angat hanggang sa martial emperor. Hindi ko siya sinagot. Sa ugali mo na ito, huwag nang pag-usapan ng martial emperor. Kung magpapabusi ka pa, hindi na magtatagal. Baka bumalik ka pa sa ninerank martial artist level. Nakita niya akong tahimik. Medyo nainip na si Zhu Tao. Ano ba talaga magbigay ka ng gabay? Kung hindi ka magbibigay ng gabay, aalis na ako. Ang ganitong ugali ni Zhu Tao ay talagang nagdudulot sa akin ng pagkabahala. Sa buong panahon kong pagiging guro, ito ang kauna-unahang. Ang estudyante ay ginagamitan ako ng ganitong ugali. Kailangan talagang ayusin. Ang hindi pagtitiis sa maliliit ay kalituhan sa malalaki. Gusto kong malaman kung ano ang plano ng grupong ito nyo. Humanap ng pagkakataon upang magtatag ng otoridad. Mayroon akong guro na walang kapantay, hindi nyo ako mapapabagsak. Sige na, dahan-dahan akong tumayo. Sumabay ako kay Zhu Tao patungo sa direksyon ng silid-aralan. Hindi nagtagal, nandyan na kami sa pintuan ng silid-aralan. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, bumilis ang hakbang ni Zhu Tao. Pumasok siya sa silid-aralan. Isang sulyap sa aking mata. Natagpuan si Li Yiming na nakatago sa sulok ng pader. Humihila siya sa manggas, handang umaksyon. Direkta siyang nagbigay ng isang tingin kay Zhu Tao. Sa susunod na sandali, pumasok ako sa silid-aralan na parang may tiwala. Tamang-tama, nakatalikod ako kay Li Yiming. Tama, Zhu Tao. Magtatanong pa ako sa iyo ng isa pa. Hindi ako susuko at patuloy na susubukan na kumbinsihin si Zhu Tao. Sa hindi ko namamalayan, inilabas ko ang kamay ko at inilapat ito sa balikat ni Zhu Tao. Biglang bumunggo ang puso ni Zhu Tao. Isang mabilis na karayom ang lumipad mula sa manggas ni Li Yiming. Tahimik, lahat ay tumama sa akin. Li Yiming, anong gusto mong sabihin? Wala nang pagkakataon si Zhu Tao na makatakas. Naaaninag ko ang matinding kuryente sa aking buong katawan. Agad na nanghina ang aking katawan. Patuloy ang aking katawan. Diretsong bumagsak na nakaharap. Zhu Tao, anong nangyari sa'yo? Nakita kong biglang tumayo si Zhu Tao sa aking harapan. Naku, anong nangyayari? Biglang namutla ang aking mukha. Zhu Tao, huwag mong takutin ang guro. Dalhin mo siya agad sa klinika. Klinika ng paaralan. Nakatayo ako sa pintuan na puno ng pagkabahala. Nabalisa. Nakatingin ang lahat ng tao sa klase sa akin na may kakaibang ekspresyon. Talaga bang si Suyang ay isang 6 na antas ng martial arts? Sabihin mong hindi siya 6 na antas ng martial arts.
Wala namang nangyari sa kanya kahit napuno siya ng mga tuka sa likod. Sa halip, si Zhu Tao ang napahamak. Pero sabihin siya ay 6 na antas ng martial arts. Hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam. Sa daan papunta sa klinika, nakatago ang lahat ng mga Thunder Needle ni Li Yiming at hindi ito napansin. Ang isip ko ay naguguluhan. Siguradong may ginawang kalokohan ang mga taong ito. Kapag may nangyaring masama kay Zhu Tao, ako na bagong guro ng klase ang unang paparusahan. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano talaga ang nangyayari? Bakit ganito na si Zhu Tao? Lahat, tingnan niyo ako. Tingnan ko kayo. Walang masabi. Ang apelyidong Su na ito. Hindi alam kung totoo o hindi alam. Tumingin si Li Yiming sa akin. May malungkot na ekspresyon. Nagising si Zhu Tao. Tiyak na mapapahamak siya sa sarili. Guru Su, kailangan kong humiling ng bakasyon. Naguguluhan ako. Bakit ka pa humihiling ng bakasyon sa ganitong panahon? Sa anuman, ako'y humihiling ng bakasyon. Maghahanap ako ng puwang sa loob ng 3 taon. Maghihintay akong magtapos si Zhu Tao bago ako bumalik. Paalam. Si Li Yiming ay tinanggal nang nag-umpisa na siyang umalis. Tumakbo ka sa wala. Nakaiwas ka sa unang taon. Hindi makakaiwas sa 15. Si Zhu Tao ay makakapunta sa bahay nyo. Itinuro ako ni Li Yiming. Nagtawanan ako ng may pighati. Wala akong kinalaman dyan. Kung may dapat sisihin, siya ang dapat sisihin. Kung hindi niya hinawakan ang balikat ni Zhu Tao, siguradong walang mangyayari. Ano ba talagang nangyari? Maaari bang huwag kayong magpatanggi dito? Pagkatapos pakinggan ang kwento ni Li Yiming, agad kong naintindihan kung ano ang nangyari. Mabuti na lang at okay si Zhu Tao. Bumalik na ako sa opisina. Nakaupo sa opisina, labis ang sakit ng ulo ko. Hindi ko pa naayos ang relasyon sa ikalimang klase. Ganito ang nangyari. Ang relasyon ay tiyak na magiging mas masahol. Paano na ako magumpisa sa trabaho? Hindi ko maitatag ang magandang relasyon sa mga estudyante. Hindi maisusulong ang mga gawain ng sistema. Ang pakikipagtulungan ay ang pangunahing kondisyon. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Bilang guro, tiyak na hindi ako maaaring walang kondisyong sumunod. Dapat may respeto ang isang guro. Kung hindi, hindi nila ako kayang seryosohin. Nag-isip ako ng ilang sandali. Nakaramdam ako na hindi maayos na pamahalaan ang ikalimang baitang sa karaniwang paraan. Kailangan pa rin ng mga espesyal na paraan. May naisip na ako. Agad akong umalis patungo sa silid-aralan. Nang makita akong dumating, agad na nagmukhang kaaway ang lahat sa ikalimang baitang. Medyo naging maingat. Wala tayong alitan o hidwaan. Wala namang dahilan para magmukhang ganyan, di ba? Wala tayong alitan dati. Pero ngayon may alitan na. Si Su na may apelyido. Wala kaming pagkakasunduan. Nang makita ako ni Li Yiming, agad siyang nagalit. Napamura siya. Nagtiklop ang kanyang bibig. Ako rin naman ay biktima, okay. Sige na nga. Kung makikinig ang ikalimang baitang, hindi na yon ang ikalimang baitang. Gayunpaman, ito ang kailangan ko, ang iyong ugali. Direkta akong nagsabi. Kaya't handa ka bang makipagpusta sa akin? Kung mananalo ka, sa harap mo, yuyuko ako bilang paggalang. Magbibigay ako ng tawad. Hindi na ako magiging guro ng klase na ito. Agad akong aalis. Kung matatalo ka, mula ngayon, susundin mo ang aking mga utos. Mag-aaral ka ng mabuti ayon sa aking mga tabubilin. Handa ka bang tumaya? Nakita ko siyang nagbitiw ng malupit na salita. Napadilat si Li Yiming. Bubukas na sana siya ng bibig. Pero sinarado siya ni Zhu Tao sa bibig. Ang napakababa na pangudyok na ito ay nakuha mo pa. Huwag kang magpadalos-dalos. Ang padalos-dalos ay dyablo. Siya ay naglalatag ng bitag para sa iyo. Si Li Yiming ay naisip lamang ito pagkatapos. Sinitok ko. Ang matandang yan na si Su ay talagang naglagay sa akin ng bitag. Nagbuntong hininga si Zhu Tao. Nagtanong siya. Si Su, alam na namin ang iyong mga lihim. Nais mo kaming akitin sa bitag. Walang pagkakataon. Medyo nagbago ang aking kulay ng mukha. Talaga silang naimpluwensyahan ng aksidente ng Thunderbolt Needle kaya nag-fail ang pangudyok. Nagbuntong hininga si Zhu Tao muli. Huwag kang magaksaya ng oras. Hindi kami mahuhulog. Ang lahat ay tumango. May mukha ng pagaglahi. Ang napakabatang pangudyok na ito. Sinumang mahuhulog ay naiisang hangal. Ah, ganun pala. Hindi rin alam ang isang estudyante mula sa baitang 5. Kanina, aksidente siyang na-electrocute kaya siya ay nabasa. Baka nga maipakalat ang pantalon. Ikinatok ko. Si Su, ikaw sinungaling at walang hiya. Biglang kumang mga mata ni Zhu Tao. Galit na galit siyang gustong sumugod. Kuya Tao, ang sobrang pagkamadali ay masama. Si Su ay naglalagay ng bitag sa'yo. Huwag kang magpatangay. Ganito kababang uri ng pangudyo. Isang sipa lang ni Zhu Tao na itaboy si Li Yiming. Ito ay para sa akin. Si Su, huwag mong isipin na dahil sa iyong training. Hindi ko na kayang ayusin ka. Hindi ko ito kayang ipahayag. Wala akong gana magpaliwanag. Wala namang dahilan para magpaliwanag. At di naman tumataas ang sahod. Nakita kong si Zhu Tao ay nahulog sa bitag. Sinadyang nagpakita ako ng kaunting panguyam sa aking mga mata. Kaya, nais mo bang tumaya sa akin? Ano ang hindi mo kayang itaya? Pero, kailangan sumunod sa aking mga alituntunin. Nagsalitang nakangiti si Zhu Tao. Anong mga alituntunin? Tunggalian sa bilis. Pagsasanayan. Magtunggali tayo sa 100 metrong takbuhan. Sino man ang maunang makarating sa dulo ang siyang mananalo. Kaya mo ba? Pinaikli ko ang aking mga mata. Ang guro ay walang katulad pero ang pinsala ng estudyante sa kanyang sarili ay sadyang hindi epektibo at hindi dadagdagan ang kanyang katawan. Ako ay 9 na antas na mandirigma lang. Kumpara sa bilis ni Zhu Tao na nasa 8 antas ng espiritu ng martial arts. Tiyak na matatalo ako. Pero, hindi ito malaking problema. Maaaring. Pero sabihin ko na ng maaga. Kung matatalo ay hindi tatanggapin ang pagkatalo. Ang tungkol sa isang tao na nahuli sa akto. Ikaw talaga. Si Zhu Tao ay lumaki ang mga mata. Halos hindi niya napigilan ang pagmuya. Ang salita ng isang gentleman ay mahirap bawiin.
CJ, pumunta na tayo ngayon sa training ground. Pinaingal ko ang aking daliri, at agad akong umalis sa silid-aralan. Ang mga mata ng mga tao sa ikalimang baitang ay sabay-sabay tumingin. Kay Zutao, ako, siya ay tumanggap ng masyadong madali. Mayroong sino, ang tiyak na may nakabackup na plano. Si Zutao ay nagpalamig ng kanyang tingin. Parang may naiisip, hindi nagtagal. Ako at ang mga tao sa ikalimang baitang ay nakarating na sa training ground. Itinakda na ang posisyon ng pagsisimula at ng pinagwawangda ko. Halos 100 metro ang layo. Nagkatinginan kami ni Zutao. Pareho kaming may desisyon sa isip. Ito ay isang laban ng bilis lamang. Wala siyang sinabi tungkol sa iba pang mga limitasyon ng mga patakaran. Sa sandaling si Li Yiming ay magbigay ng utos, akmang yayakapin ko si Zutao. May kakayahan na walang kapantay ang guro. Basta't siya'y magpupuwersa, ito'y ituturing na pag-atake sa akin. Ang pinsala ay magiging walang silbi. Samantalahin ang kaguluhan para itulak siya palabas. Wala nang duda, tiyak na siya'y matatalo. Palihim akong nalulugod, tiyak na nasa aking kamay ang tagumpay. Napakasigurado ng sagot ni Su. Tiyak na may nakatagong plano siya. Posibleng mayroon pa siyang itinatagong lakas. Gayunpaman, hindi ko rin ipinaliwanag ang mga limitasyon ng mga patakaran. Pagkatapos ay kapag nagbigay ng utos si Li Yiming, kakausapin ko agad si Su at itatapon siya. Batay sa aking lakas bilang isang wulin na ikawalong antas. Tiyak na hindi siya makakatakas. Sa oras na yon, itataboy ko siya palabas. Wala nang duda, tiyak na siya ay matatalo. Palihim na umiti si Zutao. May kumpiyansa na sa kanyang plano. Bawat isa ay maghanda na. Nang makita ni Li Yiming na ang dalawa ay handa na sa kanilang posisyon, nagsimula na ang utos. Maghanda. Tumakbo. Isang sigaw ang bumagsak. Sabay kaming kumilos ni Zutao. Ngunit hindi kami tumakbo pasulong. Sa halip, bigla kaming nagyakapan. Diretso kaming nagyakap. Ang lahat ng tao sa paligid ay parang nabatong. Si Zutao ang unang nakabawi. Bigla siyang kumilos ng buong lakas. Ngunit sa kanyang pagkilos, bigla niyang naramdaman na may masamang mangyayari. Para bang nakaruot ang mga paa ko sa lupa. Kahit gaano pa siya kalakas. Hindi ako matitinag kahit kaunti. Si Zutao ay hindi pa nakabawi. At naramdaman na niya na parang lumilipad na siya. Nanatiling nakatayo. Sa oras na siya ay bumitiw, agad akong lumingon at tumakbo ng buong lakas patungo sa dulo. Parang ang bilis ng aking mga hakbang. Si Zutao, na nasa ere, ay nahirapang mapanatili ang kanyang balanse. Maayos siyang bumagsak sa lupa. Lumagpas na siya ng ilang metro. Nang tumingin ng mabuti, si Su ay nakarating na sa dulo. Ang kanyang mukha ay kaagad na naging madilim. Ang mga tao sa klase ay naguguluhan. Taozi, anong nangyari? Paano ka naiwan ng apelyidong Su? Nagkamali ako ng hula. Ang taong ito ay umabot na sa ikalimang antas ng siyam na pagsasanay sa katawan. Nakatayo ng matatag. Lahat ng aking lakas ay nawasak niya gamit ang kanyang kakayahan. Hindi ko siya kayang hilahin. Ang lahat ay tumingin sa akin na may gulat na mukha. Nakatayo ako sa dulo. Maginhawa ang aking pakiramdam. Sumigaw ako. Zutao, kung tumaya, dapat matalo. Hindi ka naman madaya, di ba? Sinasabi ko at ginagawa ko. Si Zutao ay hindi kontento. Pero tanging nakapagsasalita lamang siya. Mula ngayon, susundin ko ang iyong utos sa aking pagsasanay. Labis ang aking kagalakan. Kahit alam kong hindi magiging kontento si Zutao. Ngunit sa kabila ng lahat, nakagawa ako ng unang hakbang. Tumingin lamang ako sa mga tao sa ikalimang baitang na nakatingin sa akin. Ang kanilang mga mata ay unti-unting nagiging mapagbantay. Alam kong ang pamamaraang ito ay isang beses lamang magagamit. Sa susunod, maaaring hindi na ito epektibo. Matapos bumalik ang lahat sa silid-aralan, tinawag ko si Zutao sa opisina. Nakita ko ang hitsura ni Zutao na puno ng hindi pagkakaunawaan. Agad akong nagayos ng aking mukha. Isang tunay na lalaki. Ang tumaya ay dapat tumanggap ng pagkatalo. Ngayon ako ang guro. Ikaw ay estudyante. Ipakita ang tamang asal na dapat taglayin ng isang estudyante. Tumayo ka ng tuwid. Puno ng hindi pagkakaunawaan si Zutao sa kanyang mga mata. Pero nakatayo pa rin siya ng tuwid. Kaya naman, bakit mo ako tinawag? Ganito mo ako tinawag na guro. Si Zutao ay may ngiti sa labi ngunit hindi sa kanyang mga mata. Bawat salita, halos mabasag ang kanyang mga ngipin sa galit. Su. Guru Su, ano ang nais mong ipagawa? Nais kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isyu ng sabay na pagsasanay ng mga pamamaraan ng isip. Lanan, si Zutao ay nagulat at umatras ng isang hakbang. Magkaparehong kasarian, maaari pang magsabay na magsanay. Naghinala ako at binulungan ang aking mga mata. Anong mga kalokohan ang naiisip mo? Ang sinasabi ko ay ang sabay na pagsasanay sa dalawang pamamaraan ng isip. Oh. Si Zutao ay nanjout ng kanyang mga mata. Hindi ka ba bumabaliw? Paano ako maaaring sabay na mag-aral ng dalawang pamamaraan ng isip? Akala mo ba ako ay isang natatanging henyo sa martial arts? Sa normal na sitwasyon, sa buhay ng isang mandirigma, pipili lamang siya ng isang uri ng kasanayan. Isang uri ito, at hindi isang disiplina. Kadalasan, kailangan ng muling pag-aaral ng ibang uri ng kasanayan. Kailangan munang mawala ang kapangyarihan. At ang teknik sa doble ay nangangailangan lamang ng kontrol, upang pagsamahin ang dalawang enerhiya sa loob ng katawan. Ngunit ang mga tulad ni Zutao ay medyo matanda na. Ang muling pag-aaral ay hindi lamang nangangailangan ng napakalaking tapang. Kailangan din ng maraming yaman upang makahabol sa kasalukuyang antas. Muling pag-aaral ng kasanayan. Ayaw ni Zutao. Siguradong hindi rin papayag ang kanyang mga magulang. Iniisip ko ng mabuti. Ang teknikal na pagayos ng langit at pagbuburda ng ulap ay umabot sa 347 kay Zutao. Sa kondisyon ng pagiging angkop, ang teknik sa doble ay maaaring mas makatotohanan. Sa isip ko, ako ay may seryosong mukha. Zutao, guro, matagal na kitang minamasid. Napansin kong kakaiba ang iyong mga buto.
Ang iyong swerte ay umaabot sa langit. Sa katunayan, ikaw ay isang pambihirang talento sa martial arts. May kakayahan na tulad ng isang Diyos ng digmaan. Si Zhu Tao ay nakakunot ang noo habang kinuha ang kanyang cellphone. Anong ginagawa mo? Scam sa telekomunikasyon. Tatawag ako ng pulis. Si Zhu Tao ay nakatitig sa akin ng may kakaibang ekspresyon. Dati, sinabihan ni Su na balikan ang teknik sa karayom. Ngayon, hindi na niya ako pinapayuhan na balikan ito. Diretso na siyang nagulat na magdodoble na ako. Si Su, ang mukha ko ay tumingin ng seryoso. Su, Guro, bakit kailangan kong matutunan ang teknik sa karayom? Nagdududa ako na hindi malinis ang iyong motibo. May talento ka. Talento na may kaugnayan sa teknik sa karayom. Sinabi ko ito ng may katiyakan. Kahit na ito lang ang unang araw natin na magkakilala. Pero sa sandaling nakilala kita, alam ko nang may talento ka sa teknik sa karayom. Ito ay isang intuwisyon ng guro. Ang iyong madaliri ay may hindi pangkaraniwang kakayahang maging masigla. Si Zhu Tao ay bahagyang nagulat. Hindi niya sinasadyang tiningnan ang kanyang mga kamay na punong-puno ng kalyo. Nakatira na ako ng 16 na taon at hindi ko pa natagpuan ang anuman sa aking talento sa teknik sa karayom. Hindi ko man lang nahawakan ang karayom at sinulid. Agad akong sumagot, bakit hindi mo subukan na humawak ng karayom at sinulid? Si Zhu Tao ay tiyak na may hindi magandang ekspresyon. Isang malaking lalaki na katulad ko ay hindi dapat nahihiya sa paghawak ng karayom at sinulid. Hindi pwede. Masyadong matatag ang saloobin. Pero hindi naman ako nagmamadali. Kaya ang susunod mong pagsasanay ay ito. Ilabas mo ang mga sirang damit mo sa dorm at ayusin mo ito. Agad akong nagdagdag. Pupunta ako sa dorm mo tuwing gabi para suriin. Kung wala kang sirang damit dyan, walang anuman. Marami ako niyan. Umurong ako ng kamay. Sige na, walang anuman, makakapagpaalam ka na. Umupo ako upang magpahinga. Kung may kailangan ka, tawagin mo ako sa opisina. Umalis si Zhu Tao sa opisina na may masamang mukha. Napabuntong hininga ako at umiling. Hindi ko rin alam kung magiging epektibo ang itinakda ko. Kung magiging epektibo ba ang mga pagsasanay. Pero pakiramdam ko ay napakataas ng akma. Marahil ay magkakaroon ng ibang natamo. Kung hindi pwede, subukan ng ibang paraan. Hakbang-hakbang lang. Bahagyang umugoy ng ulo. Inalis ko ang mga isip-isip sa aking isipan. Nagsimula akong umupo sa opisina upang magpahinga. Umikot ang aking enerhiya. Tiyakin na ang aking hininga ay maayos at malusog araw-araw. Isara ang mga mata. I-relax ang isipan. Pagkalipas ng ilang sandali, naramdaman ko sa aking katawan. Parang isang sinulid na humahagis, ang hininga ay naglalakbay sa aking katawan. Ang bilis ay hindi masyadong mabilis o mabagal. Ang pambansang average na Zuchayan ay 21 minuto. Ngunit ginugol ko ang halos kalahating oras. Basang-basa na ako sa pawis. Tahimik akong napangiti. Nanatili pa rin akong hindi natitinag. Isa na namang araw na nagdadala ng pasanin sa buong bansa. Kailangan ko lang talagang pagsikapan na ituro ng mabuti ang mga estudyante. Tanging sa ganitong paraan ko mayahon ang aking kapalaran. Pakakasalan ang maganda. Valkyrie. Bumalik sa bayan na may tagumpay. Dormitoryo ng mga guro sa ikatlong high school ng martial arts. At nasa parehong lugar ang dormitoryo ng mga estudyante. At lahat sila ay mga hiwalay na silid. Nagbibigay ng tahimik na kapaligiran para sa pagpapahinga at pagninilay. Ang karamihan ng mga estudyante sa martial arts ay bumabalik. Pagkatapos bumalik sa dormitoryo, nagpo-practice sila ng pagninilay. Para sa pagtutok ng kanilang pagsasanay. Ngunit ang mga estudyante ng ikalimang bansa ay iba. Pagbalik sa dormitoryo, nagtipon-tipon sila para maglaro at majensayo sa laro. Pagsasanay. Anong pagsasanay? Nakalimutan ng lahat sa lima ang huli nilang seryoso. Kailan pa naging issue ang pagsasanay? Ang iba ay lalong lumalakas sa kabila ng pagkatalo. Pero ang lahat sa lima, saan sila bumagsak? Nandun lang sila, nakahiga at hindi kumikilos. Sa oras na ito, umupo si Zhu Tao sa upuan. Hawak niya sa kanang kamay ang isang manipis na sinulid. May tunog na nagmumula sa kanyang cellphone. Mga mahal sa buhay. Narito ang paraan ng pananahi na madaling matutunan. Matapos mapanood ni Zhu Tao ang tutorial video ng mabuti, sinipsip niya ang dulo ng sinulid at nagsimulang magpasok ng karayom. Halos walang hadlang. Madali niyang naipasok ang dulo ng sinulid. Ito ang unang pagkakataon ni Zhu Tao sa kanyang buhay. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang mga damit. Labis na naging maayos. Sa loob lamang ng ilang minuto, naayos na ang napunit na bahagi. At kung hindi ka titingin ng mabuti, hindi mo talaga makikita ang anumang bakas ng pagkakaayos. Higit pa rito, mayroon pang di maipaliwanag na pakiramdam ng tagumpay. Akala ko ay napakahirap nito. Napakasimple lang nito. Sandali lang. Hindi tama. Si Zhu Tao ay nahuli sa balita. Mukhang naguguluhan siya. Anong kaugnayan ng pananahi sa teknik sa karayom? Di nagtagal. Dumating ako ayon sa usapan. Pagpasok ko, nakita ko ang mesa sa silid ni Zhu Tao. Nakalatag ang isang bundok ng mga lumang damit. Tinanong ni Zhu Tao ng may pagdududa. Anong koneksyon ng pananahi sa teknik sa karayom? Pero ako ay naglalakad-lakad lang sa silid na may nakatangang mga kamay at nag-iinspeksyon. Nang makita niyang wala akong tugon, biglang nagmukhang seryoso si Zhu Tao. Bakit hindi ka sumasagot sa tanong ko? Nagsasalita ka sa akin. Tumugon lang ako nang hindi nag-iisip. Alam ko na may pangalan naman ako. Guro, Lanan. Dito ko lang siya tiningnan ng maayos. Ano bang problema? Anong pinagkaiba ng pananahi sa teknik sa karayom? Ang pananahi ay nangangailangan ng husay. Ganon din, ito ay nadyan sa'yo sa iyong mga daliri. Kakayahang maging maliksi at koordinado. Nagbibigay ito ng pundasyon para sa iyong pagsasanay sa teknik sa karayom. Ipinaliwanag ko. Hindi napigilan ni Zhu Tao ang pagrolling ng mata. Hindi ko na maaaring ulitin. Hindi ako masyadong nagtagal sa paksang ito. Umupo at nagtanong, kamusta? Mayroon bang espesyal na pakiramdam kapag nagahit ng mga damit? Anong pakiramdam ang pwede? Walang masabi si Zhu Tao.
Hindi lang basta may kamay. Napakasimple na nakakainit. Ganun ba? Mayroon bang mga naunang naahit na? Pahingin nga. Ibinigay sa akin ni Zutao ang mga naunang naahit na damit. At sinuri ko ito. Medyo naguguluhan. Saan ang tahi? Hindi ko makita. Itinuro ni Zutao ang naunang punit na bahagi. Sa pagtatahi, nasiguro kong naiwasan ang mga ugat. Kaya hindi mo na talaga makita. Agad akong nagmukhang kakaiba. Ikaw, talagang ito ang unang pag-ahit ng damit. Kung hindi, ano? Sinabi ko na sa'yo na may talento ka, pero hindi ka naniniwala. Para sa unang pagkakataon sa pagtatahi, mayroon kang ganitong antas. Talagang kahanga-hanga na, okay. Kung ako ang gagawa, tiyak na hindi ko ito magagawa ng ganito kahusay. Ito ang talento. Kaya pala hindi naisip ni Zutao at ni Buqianxiu yun. Napakataas ng angkop na antas ng karayom. Mukhang talagang dito nakasalalay ang talento. Siguradong sa nakaraang buhay, ang batang ito ay naging isang mananahi. Siyempre, si Zutao ay tumawa ng walang pakialam. Akala niya gusto ko lang linlangin ang sarili ko sa pag-aaral ng teknik sa karayom. Sige na, sige na. Huwag nang magyabang. Wala naman talagang kahulugan ito. Hindi ko rin maaring ulitin ang pag-aaral ng teknik sa karayom. Hindi kita pinipilit na ulitin ito. Sabay na pagsasanay. Seryoso akong nagsabi. Sabay na sanayin ang panlong divine face technique at ako. Ang pamalo na pinili ko para sa'yo, ang Buqianxiu yun. Hindi. Si Zutao ay nagtanong ng may pagkalito. Bakit mo naisip na kaya kong sabay na sanayin ang puso ng sining? Makikinig ka ba sa totoo o sa kasinungalingan? Ano ang kasinungalingan? Ikaw ay isang natatanging henyo sa martial arts. May hitsura ng isang Diyos ng martial arts. Kumurap-urap ang labi ni Zutao. Alam ko na ang taong ito ay nililinlang ako. At ano ang katotohanan? Wala kang sapat na kakayahan sa martial arts. Kung hindi, batay sa yaman ng iyong pamilya. Hindi ka makararating sa ikawalong antas ng martial spirit realm. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. O matutuloy ka sa ganitong pagkawasak ng sarili. Sa buong buhay mo, walang anumang magagawa. O, makinig sa guro. Pagsamahin ang teknik sa karayom. Bigyan ng guro ng isang pagkakataon ng tiwala. Ang guro ay nagbibigay sa iyo ng hinaharap. Talaga namang madali para kay Suyang ang magsalita. Huwag mo akong lokohin. Hindi ako kakain. Wala rin akong interes. Wala akong magawa sa puso ko. Talaga namang hindi siya makikinig. Kahit nahabulin siya para pakainan, ayaw pa rin kumain. Anong magagawa? Sige na lang. Hindi rin dapat magmadali. Dahan-dahan lang sa pagsasagawa ng isip. Narito ang puso ng teknik ng palakasin ang katawan na likido ng Buqianxiu yun. Nakopya ko na ito. Kung interesado ka, tingnan mo lang. Kung wala kang interes, bahala ka na. Inilagay ko ang kopyang nakaimbak sa mobile disk sa mesa. Sabi pa, magpatuloy sa pananahi. Patuloy akong darating araw-araw para mag-check. Si Zutao ay umuo. Pagkaalis ko, ang kanyang tingin ay nahulog sa mobile disk na iniwan ko sa mesa. Mukhang nag-iisip. Sa loob ng kwarto, ang sinabi ko ay talagang nagbigay ng interes kay Zutao. Hindi may iwasan na nagbigay ito sa akin ng kuryosidad. Mayroon bang lihim ang palakasin ang katawan na likido na ito? Matagal na nagdadalawang isip. Pero kinuha pa rin ang aking palakasin ang katawan na likido. Binuksan ko ang electronic na bersyon ng teknik sa karayom at sumilit. Ang paraan ng pagsasanay para sa palakasin ang katawan na likido na ito. Kailangan ng gabay sa paghinga upang kontrolin ang karayom sa walang humpay na pananahi ng mga damit. Sa pagsasanay ng teknik, 3 taon lamang ang kinakailangan upang maging bihasa. Maliit na tagumpay sa teknik sa karayom. Nainis si Zutao at pinatama ang mesa. Kaya't pananahin ko ito hanggang makagraduation ako sa high school. Sobrang nakakainis. Talaga namang ginagago ako ng su. Ang ibang tao ay nag-aaral ng martial arts gamit ang mga espada, baril, at pamalo. Aklat na ginagamit ng mga mandirigma. Pinapasok mo ako sa eksamin na may dala pang karayom at sinulid. Tingin-tingin si Zutao sa paligid. Pero wala pa ring nakitang kakaiba mula sa teknik ng palakasin ang katawan na likido. Walang nakita kahit ano. Ano ang sitwasyon ng aking pamilya? Hindi maaaring hindi niya alam ito bilang guro ng klase. Walang dahilan si Su na gawing biro ang ganitong bagay. Sa tuwing nagkakaroon ako ng problema, siya talaga ang may problema. Wala siyang dahilan para danasin ang ganitong panganib. Bukod dito, ang taong ito ay nag-aral ng 9 na antas ng katawang kasanayan. Hanggang sa ika-6 na antas ng walang pagdalaw. Tiyak na hindi pangkaraniwan ang kanyang pagsasanay sa isipan. Sinuri ni Zutao ang mga kalamangan at kahinaan. Muling bumagsak ang kanyang tingin sa pag-aayos ng kalangitan. Sa elektronikong bersyon ng kasanayan ng ulap, napakaraming iniisip sa kanyang isipan. Naghulog ng napakaraming yaman sa iyo. Kahit na isang baboy ay makakaangat sa ika-8 antas ng martial arts. Kung hindi ka nagdadala ng dugo ng pamilyang Xiu, matagal na sana kayong natanggal. Nakakahiya at nakakaabala. Nawala mo na ang dangal ng pamilyang Xiu. Tumigas ang mga mata ni Zutao. Hindi mapigilan na nakatirik ang kanyang kamao. Sa totoo lang, wala rin akong pagpipilian. Si Su, magtiwala ako sa iyo ng isang beses. Mag-aral tayo ng sabay. Walang pag-aalinlangan. Umupo na nakaluhod si Zutao. Itigil ang mga alalahanin. Simulan ang pagsasanay gamit ang teknik ng mitos na pagtatahi. Sinimulan ang pagsubok sa pag-unawa ng mga prinsipyo. Pinagsama ni Zutao ang lahat ng kanyang enerhiya. Sa lugar ng kanyang dantian, nagumpisa ang pananakit sa kanyang tiyan. Ang sakit ay nagpalutang ng kaunting pagkontra sa mukha ni Zutao. Aray, ang sakit. Mabuti na lang, kaya pa niyang tiisin. Hindi niya namamalaya na lumipas na ang 3 oras. Biglang bumukas ang mga mata ni Zutao. Tumingin siya sa oras. May pagkabigla sa kanyang mukha. Nagtagumpay. Anong nangyari? Sa loob ng 3 oras, nakapasok na ako. Ito ay sobrang hindi ka panipaniwala. Kasabay nito, nagsasanay ako sa dormitoryo ng mga empleyado ng gabi. Ako na nagplano ng mga kaugnay na programa sa pagsasanay para kay Zutao.
Bigla akong nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag. Nang daloy ng purong enerhiya na pumasok sa aking katawan. Anong nangyayari? Ang purong enerhiya ay nagsimulang magwilde sa loob ng aking katawan. Natakot ako at agad na umupo upang mag-meditate at ayusin ang aking paghinga. Uminom ng mga enerhiya. Nagtutok ng aking paghinga upang idirekta ang magulong enerhiya sa aking mga meridian. Hindi ito. Saan nagmula ang regalong ito ng kalikasan? Ang matigas na hadlang sa rurok ng siyam na antas ng mandirigma ay lalong. Sa oras na ito ay tila nagkaroon ng mga palatandaan ng pagluwag. Nabalik ako sa aking isip. Agad kong tinawag ang sistema. Direkta kong tiningnan ang impormasyon ni Zutao. Pangalan, Zutao, edad, 16 na, antas, ika-8 ranggo na wuling, mind technique, panlong divine fist, 27%, Buchan Suyun needle, 347%. Depekto, hindi matatag ang foundation, hindi tugma ang mind technique, may conflict sa mga teknike, nagbabawas ng efficiency, katangian, mind technique fanatic, lumalabas kapag 300% ang compatibility. At sa state na ito sobrang taas ng efficiency at sobrang taas ng focus. Pangalan, Zutao, edad, 16 na, antas, ika-8 ranggo na wuling, mind technique, panlong divine fist, 27%, Buchan Suyun needle, 347%, efficiency, 237%, rating, ipanandang pandagdag, payo, isa, i-disperse ang cultivation at mag-retrain gamit ang Buchan Suyun needle 2. I-adjust ang mind technique para tumaas ang compatibility 3. Foundation hindi matatag, kailangan i-reforge mula sa simula. Nagdagdag ng mga katangian. Ang sistema ay nagmungkahi na maaaring baliwalain. Hindi ko maiiwasang umiti. Ang batang ito, sinasabi niyang ayaw. Pero tila tapat ang kanyang katawan. Si Zutao ay nakikinig pa rin sa payo. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Sa wakas, ang hadlang ay bumigay na. Subukan natin muli. Sigurado akong makakapasok ako sa antas ng 8 ng espiritu ng mandirigma. Gayunpaman, ilang sandali pa lang ito. 3 hanggang 4 na oras lamang. Si Zutao ay opisyal nang pumasok sa kasanayan. Alam kong mabilis na makakapasok si Zutao. Pero hindi ko akalain na magiging ganito kabilis. Maliban kay Zutao, ang iba, ay may epektibidad sa pagsasanay na humigit kumulang 400. Mukhang kailangan kong maghanap ng angkop na kasanayan para sa iba, na dapat ay may angkop na higit sa 300, na may katangiang pagka-obsessed sa kasanayan. Tanging sa ganitong paraan maari nilang baguhin ang kanilang kahusayan sa pagsasanay sa positibong halaga. Ang purong enerhiya ay maaring bumalik sa akin. Ang enerhiya ay patuloy na dadaloy. Ngunit hindi ako nagmamadali na ibigay ang susunod. Ang mga estudyante ay naghahanap ng angkop na diskarte. Napakahirap ng sabay na pagsasanay. Hindi sigurado na magiging maayos ang pagsasanay ni Zutao. Kinabukasan ng umaga sa 7:30. Ang mga estudyante sa ibang klase ay nagsimula ng mag-ehersisyo sa umaga. Naghahanda para sa araw-araw na pagsasanay. Ngunit pagpasok ko sa silid-aralan, natagpuan kong walang tao. Diyos ko, hindi naman kayo ganito katamad, di ba? Hindi na nila pinapraktis ang mga batayang kasanayan. Ang kanilang pamimigay sa pagsasanay ay napakakumpleto na. Ang umagang ehersisyo ay napakahalaga para sa mga mandirigma. Napakahalaga. Ano man ang dahilan. Ngayon, ako na ang guro ng ika-5 klase. Kaya dapat maging responsable sa aking mga estudyante. Sa katunayan, ang grupong ito ng mga bata, maliban kay Zutao, lahat sila ay may ugaling mawalan ng pag-asa, na nagdudulot ng malaking pagbaba ng kahusayan sa pagsasanay. Dapat kong isipin ang paraan upang mag-aral at magpursige sila. Hindi mo na kailangang hulaan, alam mo na ang grupong ito. Siguradong natutulog pa sila sa dorm. Dati, handa na akong tumakbo sa dorm. Isa-isa silang dadalhin sa silid-aralan para simulan ang umagang ehersisyo. Pero nang mag-isip ako ng kaunti, mukhang hindi maganda ito. Ang pagtutunggali ay magpapalala lamang sa hidwaan ng guro at estudyante. Ang pagpipilit sa kanila na mag-ehersisyo sa umaga ay lalo lamang silang magagalit. Nag-isip ako sandali. Agad akong nagkaroon ng ideya. Umabot na ng 8:00 o 9:00 ng umaga. Matapos ang oras ng umagang ehersisyo, ang lahat ng nasa ika-2 seksyon ay unti-unting dumating sa silid-aralan. Si Zutao ang huli. Dumating siya ng 10:10. Taozi, bakit ka ang late mong nagising ngayon? Walang lakas ng loob si Zutao na sabihin na kagabi. Nag-aral siya ng kasanayan sa pagtahi ng ulap. Nagtahi siya ng damit buong gabi. Talagang hindi siya makapagpahinga. Nagsabi siya agad. Naglalaro ng laro. Hindi nagbigay pansin ang iba. Kung hindi lang sa oras na ito sa dormitoryo, ay ganap na nakasara ang signal. Hindi makatulog at hindi makagising. Hindi man lang nila balak na dumating sa silid-aralan. Patuloy akong nagtatanong sa opisina. Matapos tiyakin na kumpleto ang klase, saka ako dumating sa silid-aralan. Nang makita akong dumating, ang lahat ay hindi nagpakita ng maganda sa akin. Parang wala silang pakialam. Tanging si Zutao lamang ang may komplikadong tingin sa akin. Pero hindi rin siya nagsalita ng marami. Ngayong umaga, nakita kong wala namang dumating para sa umagang pagsasanay. Dumating ako sa training area na may kamay sa aking likod. Habang naglalakad, medyo hindi ako masaya. Bakit di niyo sinabi na hindi kayo darating para sa umagang pagsasanay? Kaya't nagising ako ng 7:00 ng umaga. Kung alam ko lang na hindi kayo darating para sa umagang pagsasanay, nakapagpapaantok pa sana ako. Akala ko'y kailangan ko pa silang paluin. Pero nang magsalita ako, nahirapan ang klase. Pinigilan ko ang aking mga salita. Subalit may isa pa ring nag-comment sa akin. Ikaw, natamad na basura, may mukha pang maging guro. Hindi rin ako nagalit. Parang nakangiti pero hindi. Kung hindi, bakit mo akalain kailangan ng paaralan na? Ilagay ako sa ika-5 klase bilang guro. Napabayaan ko. Ang guro ng klaseng ito ay isang matandang may pinagdaanan na.
Pero dahil nandito na tayo, bakit hindi tayo maglaro na lang? Gusto na naman tayong ilagay sa sitwasyon. Ayaw maglaro. Si Li Yiming ay umirap. Isang simpleng laro lang ito. Nandito lang ako. Kung ano man ang gusto ninyong gamitin na armas. Sino mang makakapagpatigil sa akin. Siya na ang hindi kailangang mag-ehersisyo sa umaga. Kahit na dumating ang paaralan at makita kayong hindi nag-ehersisyo sa umaga. Paprotektahan ko rin kayo. Huwag mag-alala na may darating na manggugulo sa inyo. Para makatulog kayo ng mahimbing. Totoo, may ganitong maganda pang bagay. Isang laway, isang pako. CJ, ako na ang mauuna. Ang batang babae na may metal na pamalo ay agad na tumakbo pasulong. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng ngiti na nakakatakot. Agad kong ipinikit ang aking mga mata. Pinigilan ang aking instinct na umiwas. At ang batang babae na may metal na pamalo ay talagang humaharap sa akin. Ngunit siya ay mabilis na umikot at napaharap sa aking likuran. Kinuha niya ang kanyang metal na pamalo at malakas na sinadyang. Tumama ito sa aking batok. Ngunit nang tumama ang metal na pamalo sa aking batok, ang batang babae ay nakaramdam na ang puwersa ay biglang nawala. Galit na inabot ng batang babae ang kanyang pamalo at muling malakas na tumama ng ilang beses. Sa wakas, nagmumurang umalis siya na may hawak na metal na pamalo. Walang direktang pagsasalin, maaaring iwanang walang katumbas. Wala akong naramdaman kahit na anong sakit. Lahat ng aking lakas ay nawala sa kanya. Iniisip ng lahat, hindi ba ito ay natural? Naghintay ng matagal. Ngunit walang lumapit. Ang iba ay nagmamasid lamang. Napapaisip ako, wala bang gustong subukan? Ang lahat ay nagrolling ng kanilang mga mata. Sisu, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Umangat ang aking kilay. Gusto mo bang magkaroon ng katawan kong puno ng lakas? Ang lahat sa klase 5 ay may mukha ng pagwawalang bahala. Huwag mag-aral. Mayroon akong espesyal na paraan ng pagpapalakas ng katawan. Anumang antas ay maaaring matutunan. Walang anumang hinihingi. Kailangan lang sundin ang aking paraan ng pagsasanay. Sa loob ng 3 taon, maaari nang maabot ang antas ko. Napakadaling kondisyon. Sinong makakapagarantiyan na makakalahok sa umagang pagsasanay sa loob ng 1 buwan? Maaari ko siyang turuan ng mga batayan. Agad na kinutya ng lahat. Basura na paraan ng pagpapalakas ng katawan. Kahit aso ay hindi natututo nito. Nakita ang mga tao sa ikalimang klase na parang walang pakialam. Wala akong kahit katiting na pag-aalala na hindi sila makakagat. Pabalik na ako sa opisina. Sinasabi nga na sa ilalim ng malaking gantimpala, tiyak na may mga matapang. Ipinakete ko na ang mga pi at nagdagdag pa ng 2 sausage. Hindi ko kapanipaniwala na hindi kakakain. Pero wala akong inaasahang lahat ay makakalahok sa umagang pagsasanay. Basta higit sa kalahati ay sapat na. Basta may kahit isa na sumasali sa umagang pagsasanay. Hindi na magiging isang solidong grupo ang ikalimang klase. Basta may kahit kaunting bitak. Magiging pagkakataon ko na makapasok. Isa-isang babagsakin. Sa loob ng silid-aralan, si Zhu Tao ay tahimik na humihikbi sa kanyang isipan. Sa totoo lang, nararamdaman niyang may kredibilidad ang aking sinasabi. Kahit papaano, nagsanay siya sa palakasin ang katawan na likido ng tinatawag na buhayin ang langit at mga ulap na karayomti. Ito ay makikita ng mata, mabilis ang progreso. Hindi lalampas sa 3 oras, nakapasok na siya. Gayunpaman, iniisip ni Zhu Tao na masyado akong bata. Sa isang tingin, alam niya na gusto kong gumawa ng diskarte sa pagkakahati. Bawat isa ay dapat talunin. Ang mga tao sa ikalimang klase ay talagang hindi matutukso. Sa katunayan, sabi ni Li Yiming ng malalim ang boses. Akala ng may apelyidong Su ay mga 3 taong gulang tayong madaling lokohin. Walang shortcut sa martial arts. 3 taon ng mabilis na pagsasanay ay hindi matitinag. Wala pang anumang mga kondisyon. Talagang imposibleng mangyari. Kahit ang mga gumagawa ng scam sa telecommunication ay hindi mangahas na mangimbento ng ganyan. Ganito ang kanyang ginawa. Ang layunin ay hatiin lamang kami. Nais lamang niyang sirain ang tiwala namin sa isa't isa mula sa loob. Huwag magpaloko. Kailangan tayong magkaisa. Sama-sama tayong labanan ang mga kaaway. Pagsasagupa ako ng konting hirap. Pasukin ko ang sitwasyon. Hayaan mo munang subukan ko. Lahat ng malamig na tingin ng tao ay nakatuon kay Li Yiming. Subukan mong mag-ehersisyo sa umaga. Kaya't ituturing naming nasa panig ka ng apelyidong Su. Sa susunod, dapat kang magina. Nagbibiro lang. Huwag mo itong seryosohin. Sigurado akong nakatayo ako kasama ng lahat. Siyempre, hindi ko paniniwalaan ang mga kalokohan ni Su Yang. Nagbago ang tono ni Li Ming. Nakangiti-ngiti. Basta kung sino man ang darating para mag-ehersisyo sa umaga. Siya ay isang walang kwentang tao. Patayin mo siya. CJ, kaya napagpasyahan na. Tumingin si Li Yiming sa mga tao at nakita ang sitwasyon. Labis na nalulumbay ang kanyang puso. Talagang gusto niya talagang matutunan ang mga lihim ng pagpapalakas ng katawan sa akin. Sa totoo lang, gaano nga ba kahusay ang hindi natitinag? Lahat ay nakakita ng sarili. Kung talagang kayang matutunan ang hindi natitinag sa loob ng 3 taon, talagang panalo na. Sa hinaharap, sa loob ng pamilya, mayroon na akong sapat na boses. Hindi na ako palaging nakatayo sa sulok sa bawat kaganapan ng pamilya. Wala akong boses. Pero nandito na tayo sa usapang ito. Hindi naglakas ng loob si Li Yiming na mag-ehersisyo ng mag-isa. Walang mas nakakaalam sa klase 5 kumpara kay Li Yiming. Gaano na talaga kalupit ang kanilang ginagawa. Basta hindi mamatay. Gagawin ko ang lahat. Sa isang iglap, ang puso ni Li Yiming ay bumagsak sa ilalim. Patuloy na naghihintay hanggang sa umuwi sa kwarto sa gabi. Si Li Yiming ay nag-iisip pa ng mga kalamangan at kahinaan. Matapos ang magdamag na pag-aalangan, si Li Yiming ay sa wakas ay nakagawa ng desisyon. Pupunta ako sa umagang ehersisyo. Hindi bababa sa 1 buwan ng perpekto. Hayaan ng apelyido so naturuan akong magsimula. Ang iba ay natutulog ng huli. Hindi sigurado na mahahanap nila akong nag-ehersisyo. Mas mabuti na hindi magpakita. Sa ganitong paraan, walang gulo. Pero kung magpakita, kahit na pinapalo araw-araw,
Kapag natutunan ko na, tataas ang aking depensa. Dagdagan pa ang aking lakas sa 8 antas ng martial arts. Kahit na sa masamang umatake, hindi niyo ako kaya. Bukod dito, nag-aaral ako ng earthquake technique. Nakatuon sa teknik ng mga binti. Kung talagang tatakbo ako, hindi niyo ako mahuhuli. Subukan natin. Mula sa bisikleta ay magiging motorsiklo. Si Li Yiming ay tahimik na nagtakda para sa susunod na araw. Ang alarm clock sa 7 ng umaga. Sa resulta, si Li Yiming ay hindi nakatulog magdamag. Paulit-ulit akong bumabaliktad, hindi makatulog. Naghintay ako hanggang ang liwanag ng umaga ay lumitaw. Agad akong nagbihis. Tahimik kong binuksan ang pintuan ng silid. Sa oras na ito, karamihan sa mga estudyante ay naghahanda na. Bumangon para magpraktis sa silid-aralan. Maraming tao sa pasilyo. Si Li Yiming ay suminip mula sa dormitoryo. Agad siyang nahalo sa karamihan. Natatakot na makita siya ng mga tao mula sa klaseng 5.